at the feet of Jesus. Pag-usapan po natin itong at the feet of Jesus. Sabihin nga po natin, at the feet of Jesus. Sa isang banda mga kapatid, para bang napaka-hirap isipin, at the feet of Jesus na yan, di ba? Parang masyado yatang relihiyoso, masyado yatang mahiwaga, o masyadong banal. Ang ibig sabihin na yan, mga kapatid, totoo po yun. Hindi po natin mauunawaan at ma-enjoy ang mga mensaheng ito kung hindi po natin nararanasang maupo at the feet of Jesus. Okay? Tulad po nung kanginang inaawit natin, habang umaawit po tayo, nire-reveal sa atin ng Panginoon. With you every moment, my sweetest devotion. Kapag kayo po hindi nagde-devotion, hindi nyo maiintindihan ang ibig sabihin ng kantang yon. At kapag hindi natin naiintindihan ang kinakanta natin, hindi tayo nagwo-worship kay God. Anong ibig sabihin mga kapatid? Karanasan. Christianity is not about the things, the lessons that you've learned. Christianity is not about the topic na maganda ba ito o hindi maganda. Effective ba ito o hindi effective? Christianity is not like that. Because Christianity is about experience. Amen? Experience. Ito'y karanasan. Kung paano na sinasabi natin that relationship with God is not a religion, it is a relationship. So ganun din mga kapatid. This time sa aking pagsasalita, hayaan nyo lang po na mabuksan ang ating puso at naniniwala ako may sasabihin sa atin ng Panginoon. Pwede bang harapin mo yung katabi mo, sabi mo, partner, may sasabihin sa iyo ang Panginoon. At the feet of Jesus Christ. At the feet of Jesus Christ. Ito po mga kapatid, ang pagdidiinan po natin ngayong umaga is about our quiet time. Malinaw po na ito ang gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Mabuild, mabuo, mapatatag po natin ang buhay pananalangin natin na nanahimik tayo sa presensya ng ating Panginoon. When we say quiet time, it is a regular, kadalasan daily, it is a regular individual session. Okay? Regular. No? Ito ay isang, pag sinabi natin regular, anong ibig sabihin? Araw-araw, palagian. Okay? Palagian. It is a regular individual session ng isang mananampalataya, Christian spiritual activities. Most notably, prayer and or private study of the Bible. This time mga kapatid, gusto ko pong ipaliwanag yung private study of the Bible. Hindi lang po ito private study of the Bible, kundi yung devotion po natin. Kasi iba po yung Bible study, iba po yung devotion. Ang devotion, doon ka nakakapulot ng mga sinasabi sa iyo ng Lord direkta. Patungkol sa iyong buhay, ugali, pagkatao. Ang Bible study naman po ay tumutukoy sa kung ano yung mga nais ng Lord na ituro. Sa panong paraan? Sa pamumuhay bilang Kristiyano. Ano po yun? Pagtatides, pag-o-offering. Yan po ay Bible study. Amen mga kapatid? Pero, kapag yung verse na pang Bible study, binasa mo at nalaman mo na gusto pala ng Diyos na ikaw ay mag-offering, ang tawag doon, natutunan mo yon. Subalit, kung binasa mo yung verse, the same verse, at ang nalaman mo ang mensahe ng Panginoon, gusto pala ng Panginoon na ako ay magkaloob, that's your devotion. Kasi personal na po mga kapatid. Amen? Kasi sa baka sa matagal na panahon, nakarinig tayo ng mga katuruan, nakadinig tayo ng tamang turo, pero hindi nagaganap sa buhay natin. Ibig sabihin, mahina ang devotional life po natin. Okay? So, prayer and study of the Bible. Next. Quiet time, it means spending time in prayer and fellowship with God. Okay? Kung paanong, para maunawaan po natin, kung paano na ikaw ay sumasama sa iyong mga kaibigan, sa iyong katropa, sa iyong asawa, nagde-date kayo. Why? Because you want to spend time. Hello? Diba? Gusto mong mag-spend ng panahon. Diba? Ang tawag noon, kapag sa Diyos natin ginagawa,
quiet time. Sabihin nga natin, quiet time. Ibig sabihin, now, tingnan niyo po, prayer and fellowship with God. Kaya lang ang tanong ko, mga kapatid, kamusta ang iyong fellowship with God compared to your fellowship with your friends? Sulyapan mo lang yung katabi mo, patagilid lang. Ganun, huwag gagalaw ulo mo, yung mata lang. Ganun. Diba? Kamusta kaya ang kanyang fellowship with God? Diba? Para malaman natin at masukat natin, mas mahaba ba ang fellowship ko sa mga katropa ko kaysa kay Lord? Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na pahabaan ito. Hello? Hindi ko sinasabing ubusin ninyo ang maghapon ninyo sa pag-upo nakadayok-dukan, Lord. Hindi ko sinasabi na pahabain ninyo 5 oras, 4 na oras, bagamat iyon ay maganda. Subalit ang sinasabi ko, kailangan nating magkaroon ng tinatawag na quality. Everyone say quality. Quality. Ay, sabi nga pala ni Ate Sani, quality. Gano'n na tama, quality. Di ba, Ate Bede, no? Quality. Estudyante kami noon eh. Di ba? Sila pa yun. Oh, gano'n po yun eh. Dapat magkaroon tayo ng quality. Quiet time. Oh, baka nga, ano preaching ni Pastor? Quality. Baka yun ang matutunan nyo. Okay? Spending time in prayer. Okay, sige, tuloy natin kapatid. Awit 89:15, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, begin. Mapalad ang tao sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Ito po mga kapatid, bahagi po ng quiet time natin kay God, yung inaawitan natin si Lord. At para maintindihan natin mabuti, ano ba ang ibig sabihin ng quiet time? Yung pakikipag-usap kay Lord. Nakakita na ho ba kayo ng kausap ninyo sa isip lang? May Dragon Ball. Si Pipi ho yun. Diba? Hindi ho tayo. Di ba mga totoo? Tayo na mismo nagsasabi ang panalangin ay pakikipag-usap kay Lord. Pero bakit pag may kausap tayong tao, iba, at iba kapag nakikipag-usap kay Lord? Hello? Diba? Kaya ang gusto kong i-insert this time, mga kapatid, in your quiet time, sa una lang naman tayo mahihiya in your quiet time, but I believe pag inaayos na ng Lord ang pamilya natin, hindi na yan nakakahiya. Yung bang pag nagpe-pray ka, Panginoon, nilalapit ko po sa iyo yung ano, ay, opo nga. Ay, Lord, yung 12 ko po, Lord, yung mga liga sa church, Lord, Lord, alam niyo po, gano'n ako nananalangin. Kanina, nakatulokbong akong ganyan, sabi ko, Lord, nasasamahan ng antok. Ay, pati, hindi pwede. Nakakita na ba kayo kausap, may bigla inantok habang kausap ka? Diba? Sabi mo sa katabi mo, partner, huwag mong tutulugan si Lord. Diba? Huwag ganon, ha? Huwag ganon. Huwag ganon. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Mga kapatid, let us enjoy the relationship with God. Meron po mga relasyon, di ba? Yung mga boyfriend, mag-girlfriend, hindi mo pinakausap ka. At ang hangkilikli ng sagot mo, pahabain mo naman. Yes. Di ba may sasabihin ka pa? Siyempre, parang yung relationship, give and take yan, dapat ikaw din nagsasalita ka din. Ano pa ba sasabihin ko na, sige, I love you. Parang napipilitan ka lang Di ba? Di ba pangit, mga kapatid? Di ba, no? Pero ginagawa natin yun. Hello? Diba? Ginagawa natin yung kay Lord. Next. Luke 10:40. Ito po yung text verse natin. Martha was upset over all the work she had to do. So she came and said, Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work by myself?
Hindi mo ba alam na itong kapatid ko na ito, biruin mo, iniwanan sa akin lahat ng trabaho, ako lang ang gagawa? Ang sabi ni Martha, tell her to come and help me. Sabihin mo naman kay Martha, Panginoon, kasi dinalaw ni Lord si Martha at yung bahay nila eh. Eh yung magkapatid, si Martha at si Mary ngayon, si Mary, naupo agad sa paanan ni Lord, nakinig, nag-quiet time. No? Nakikipag-usap. Eh, ano naman po ginawa? Okay, ito yun. Habang nagkikwentuhan si Lord at saka si Mary, ito namang si Martha, grabe, nagugulo ang kanyang isip ang buhay. Next verse, tingnan natin, 41. The Lord answered her, Martha, Martha, you are worried and troubled over so many things, but just one is needed. Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na huwag na kayong magluto sa bahay. Hindi ko sinasabi na huwag na kayong maglilinis, mag-aagi. Hindi. Ang sinasabi natin, kailangan nating magkaroon ng quality quiet time. Amen? Mga kapatid, kaya lang sometimes, and even inside the church, and even in our moment of quiet time, hindi natin ma-enjoy ang relationship. Why? Because we are troubled by so many things. Minsan lamang dito sa church, ako minsan troubled ako eh. Pero tinatanggal ko, bakit nakaharap ako kay Lord eh. Umaawit ako eh. Habang kumakanta, with you baka walang tunog yung speaker sa likod ah. Talakad ako ngayon. Ako, with you every moment, parang mainit yung sa harapan. Electric fan. My sweetest devil, parang mahina yan. Lakasan yung boses ng kanta. Sabi, nire-review ko yung sarili ko. Worship God, nakakahiya ka. You are troubled over so many things. Nag-worship ka. At isa pang matindi dito, mga kapatid. Hindi tayo makapag-worship. Ito yung ni-reveal sa akin ng Lord kanina. Kaya hindi natin ma-enjoy yung song kasi hindi natin nararanasan. With you every moment. Pag hindi ka talaga every moment kay Lord, yung kinakanta na insulto yan. Hello? Diba? At hindi mo may enjoy. In the end, hindi ka talaga nagwo-worship. Kumakanta ka lang. Ito yung mga kapatid na the more na mauunawaan natin ang lahat na to, the more na nagmamature tayo kay Lord. Okay? Next. Then, ano mangyayari mga kapatid kapag marunong tayong at the feet of Jesus o yung quiet time? Number one, your life is being led by the Holy Spirit. Anong ibig sabihin ng isang buhay na pinangungunahan ng banal na Espiritu? Ibig sabihin, you are guided. Ikaw ay binubulungan. Ikaw ay binibigyan ng wisdom. You are guided with the Holy Spirit. Mga kapatid, huwag nating babasta-bastahin itong yung buhay natin ay led by the Holy Spirit. Ang ibig sabihin niyan, may dumarating na trahedya sa buhay mo, tumatalsek. Why? Because you are led by the Holy Spirit. Okay? May nagtatangka sa'yo, papatayin ka, because you are led by the Holy Spirit. Grabe, hindi mangyayari yun. You are led by the Holy Spirit. Eh, minsan sasabihin natin sa isip natin, nyek. Diba? Eh, yung mga tao nga dyan, di naman nagbabasa ng Bible, di naman napapatay, di naman napapaksak. Ba't gusto mo ba masaksak? Aantay mo pang masaksak ka para lang magmumuhay ka sa Holy Spirit. Hindi, totoo, mga kapatid. Diba? Sometimes kasi nangangatwiran tayo sa isip natin eh. Nasagot ko na ho agad. Kasi isip ko rin yung dati. Hello? Mga kapatid, your life is... No, tingnan natin itong verse na ito. Tingnan niyo sabi ng verse. Certainly, all who are guided by God's Spirit are God's children. You haven't received the spirit of slaves that leads you into fear again. Instead, you have received the Spirit of God's adopted children by which we call out, Abba, Father. Alam niyo, minsan hindi natin ma-enjoy ang relationship with the Father. Why? Because yung presence sa ating buhay mahina. Kaya ang panalangin natin, hindi natin na-enjoy. Bakit? Eh kasi yung presence, wala ng Holy Spirit, wala eh. Diba? Hindi natin ma-enjoy eh. The Spirit Himself testifies with our spirit. Now, listen. Natin na niyo po. The Spirit Himself
testifies with our soul. Amen? Hindi soul lang sabi dyan eh. Spirit. Ibig sabihin, iba yung kaluluwa mo, iba yung espiritu mo. Hello? Di ba? The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Wow. Iba yung alam mo sa isip mo na ikaw ay anak ng Diyos, pero iba yung dama mo sa espiritu mo na ikaw ay anak ng Diyos. Iba yun, mga kapatid. If we are His children, we are also God's heirs. If we share in Christ's suffering in order to share His glory, we are heirs together with Him. So matindi mga kapatid, next na natin. Ano ba ang resulta na kapag nagka-quiet tayo? Number 1, we are led by the Spirit of God. Number 2, you experience peace in your life. Pastor, mukhang mas marami na hindi nag-church. Ako, lugi pa. Nag-church ako sila nanunood. Nag-momol ako sa church. No, hindi ka lugi mga kapatid. You experience the peace in your life. Yan na natin, Philippians 4:7. Be careful for nothing, but in everything by prayer. Everybody say prayer. Diba? Subalit sa lahat, sa pamamagitan ng panalangin at paghingi ng may pasasalamat, let your request be made known to God. Ipaalam mo yan kay Lord, no? By prayer. And then, everybody say and. At yung peace of God which passeth. Now, mga kapatid, listen. Iba ang peace ng mundong ito. Iba ang kapayapaan ng Diyos. Huwag tayong maiinggit mga kapatid. Bakit sila nakangiti pa? Ako Christian. Para ang gulo-gulo ng isip ko. Mga kapatid, hindi dahil sa wala kang kapayapaan ng katulad nila. Kasi ang ibinibigay ng Panginoon, ang kapayapaan ng Diyos. Amen? Iba yung kapayapaan dahil kumpleto ka. Pero iba yung kapayapaan dahil na ang kapayapaan ng Diyos ay nasa iyo. Pansinin nyo, kumpleto ka. Di ba? Pagpapakamatay. Kumpleto nga. Kaya damot-damot. Kumpleto nga. Ang daming kaaway. Ang daming galit. Kumpleto nga. Di ba? Ang kinakapitan, yung sarili, accomplishment. So, sa tingin lang natin, kasi mga kapatid, sometimes, ang definition natin ng peace ay nakadepende sa material na bagay. Kaya minsan, kung tayo mananampalataya, hindi negosyante, hindi tayo wala tayong malaking posisyon sa trabaho, sasabihin natin, bakit sila pinagpapala? Sila sa atin dito, nakaisip mong ganon. Ako naisip ko rin dati yun, mga kapatid, but the more I grow sa Panginoon, the more na nakikita at naunawaan ko, iba pala kapag na kay Lord ka talaga. Amen. Huwag tayo maiinggit mga kapatid. Okay? Next. You will live a life of humility. Alam niyo mga kapatid, totoo po yun. Hindi po sinasadya. Nagiging natural ang pagiging mapagpakumbaba if we are spending time, quality time kay God. Psalms 25 verse 9, He leads humble people to do what is right, and He teaches them His way. Sino nagtuturo? Sino naggagabay? Si Lord. The more we spend time with Him, the more yung natural humility ang lumalabas po sa ating pamumuhay. Pero mga kapatid, yung tao, na halimbawa sabihin natin yung Kristiyano, hindi walang quality time, tapos sasabihin mo humble, mag-ingat ka. Ingat ka. Bible na mismo nagsabi, ang emosyon madaya yan. Hello? But yung humility, resulta, nakabase sa quiet time, nakabase sa devotion, puro yun, 100%. That's humility. Ang humility is not the characteristic of a person, but the quality is the result of the quiet time and devotion. Pwede tayo magkaroon ng humility, pero iba yung bigay ni Lord na humility. Amen? Iba yung bigay ni Lord na humility. Next, you live a life of integrity. Mahirap mabuhay, mga kapatid, ng merong integridad. Kahit sabihin nating mababang level of integrity, mataas na level of integrity, but I believe, mga kapatid,
ibibigay at matatanggap natin yon kapag in-spend natin yung time natin with the Lord. Life of integrity. Aayusin ng Panginoon eh. Basahin natin. Psalms 51 verse 6. Yet, you desire truth and sincerity. Deep down inside me, you teach me wisdom. Okay? Deep inside of me, you teach me wisdom. So mga kapatid, ano ba yung wisdom na tinutukoy dito? When we say wisdom, ito po ang nagtatanggol sa atin sa mga panganib. Ito po ang nagtatanggol sa atin sa kahirapan. Ito po ang magtatanggol ng ating kalusugan. Amen? Alam nyo, nung naunawaan ko pong mabuti, hindi dahil sa kung ano pa mang bagay, mga kapatid. Alam ba, kalusugan, di ba? Meron po akong kaibigang pastor at lagi niya sinasabi, alam niyo po ngayon, hindi po siya hindi po siya kumakain ng karne. O yung yung mga meat, baboy, gano'n, hindi siya kumakain nun eh. Si Pastor Boy Corrales, yung sa AGR, yung kasama natin pastor, hindi po kumakain yun. At minsan daw nagkaroon ng conference ang mga pastor. Mga pastor. Ang mga pastor daw na umaten, halos mga 100. Yung tumayo na doktor, tinanong daw, okay, ilan sa inyo dito ang nagme-maintain na kayo ng inyong dugo? Maintenance din. Aba, alam niyo po, 98% nagtaasa ng kamay. At tanging itong 57 years old na ito ang hindi nagtaas ng kamay. Nawala. High blood yata yung natin. Na-high blood, no? Alam niyo po, isa lang siya sa hindi nagtaas ng kamay. Talaga, hindi nag-maintain. Hindi siya nakakaramdam ng sakit ng ulo. Hindi siya nakakaramdam ng pagkahilo. Hindi siya nakakaramdam ng kapaguran. Kasi manikin yung pastor. Hindi lang. Totoo po yun, mga kapatid. Alam niyo po, at sinasabi niya sa akin, ito pa, no? Alam niyo naman po ako, talagang addict po ako sa kape. Kung sinabi niya na ganito daw, kaya daw pala tayo, minsan sumasakit ang ulo, kaya pala tayo kung minsan nanghihina, na parang nananakit ang mga kasukasuan, ang mga joints, at pati kuko, masakit, di ba? Lahat yun. Alam niyo, sapagkat nagkukulang ang oxygen sa katawan. At sinabi ng doktor, na meron daw tayong mga kinakain na nagnanakaw ng oxygen. At isa daw doon yung kape. At alam niyo mga kapatid, sabi ko, teka. Sabi ko naman ganito. Alam niyo, habang naglalakad ako sa Green Hills, pinag-iisipan ko yung sinabi niya. Nangangatwiran ako, ba't yung mga mayayaman, nag-iinom mo sa mamahalot kape. Diba? Di ganun eh. Sabi kaya yung mga matatanda po sa probinsya, kape ng kape. Ay, iba yung probinsya talaga naman punong-puno ng oxygen dun diba? Sa may usapang Maynila. Ganun na sinasabi ko, ba't yung mga mayayaman yun nag-iingat sa kalusugan yun Sinabi ko nga sa kanya, pastor, iniisip ko lang po, no? Sabi ko, pagamat maganda yun, wisdom pero iniisip ko lang, bakit ako yung mayayaman? Talagang kape pa ng kape. Yung mga nag-opisina, kape pa ng kape. Pastor, hindi mo naman nakita kung nagme-maintain sila ng gamot o hindi. Boom! Sabi ko, wow. Dumating ang wisdom. Mga kapatid, the Holy Spirit, when we spend time with God, marami yung mga katotohanan, minsan hindi na kailangang ituro. Banal na espiritu na ang magtuturo. Yayaman ka, kapatid. Estudyante, tataasan grade mo. Hindi hadlang sa pag-aaral ang pag-devotion ng maaga. Hello? Hindi hadlang sa pang-araw-araw na buhay na pamilya ang pag-devotion ng maaga. Hindi din hadlang sa kalusugan ng pag-devotion. Tama na. Hindi mo mga kapatid, alam niyo po, when we spend time with, alam niyo, pinapaunawa to sa akin ng Panginoon. Grabe, tatalino ka kapatid. Magpo-promote ka sa trabaho mo dahil kakaibang wisdom ng taglay mo. Di ba? Maraming magbubukas sa opportunity magaganda sa'yo. Bakit? Kasi ang wisdom ng Panginoon nasa iyo. Kasi sometimes naglilingkod tayo sa Christian, bulag, spiritually blind, but religiously open.
active, religious eh. Pero pag uwi, ano ba? Hindi, kay Lord lang, kay Lord. But I believe the secret is our quiet time with the Lord. Ilan sa atin dito, nauuhaw na kayo ngayon, patatatagin ko ang quiet time ko kay God. Amen? Yes. Amen. And I believe next na natin. Mary has chosen the right thing and it will not be taken away from her. Listen, eto ni-reveal to sa akin ng Lord eh. And it will not taken away from her. It will not taken away. Hindi makukuha sa iyo yan. Amen. Hindi maaagaw sa iyo ang lahat ng ibinigay sa iyo ng Panginoon nang dahil sa prayer life mo, nang dahil sa devotion mo. Yung kung bibigyan ka ng wisdom, bibigyan ka ng kalusugan, walang sino mang makakaagaw niyan dahil ang Diyos ang nagbigay niyan sa iyo. Amen. And it will not be taken away from her. Lumakas ang loob ko nung binabasa ko to, nung binidevotion ko to, mga kapatid. Next, practical tips. Dito po tayo magtatapos. Spend time, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yan. I-total mo yan. Yan ang dapat na i-spend ng time mo kay Lord. Hindi, biro lang. Ibig sabihin, mga kapatid, magsimula ka. Magsimula ka ng 5 minutes. Anong ibig sabihin ng 5 minutes? 5 minutes mong kinakausap si Lord, hindi sa isip lamang. Hello? Practice it. 5 minutes. Huwag na tayong, minsan kasi, parang nakakaya, ilang ka, ako 1 hour. Ito mukhang di marunong mag-pray. God, ilang ano ka nanalangin? 2 hours. God, ikaw, hindi ako nag-pray. Dapat mag-pray ka lagi. Ang lakas ng loob mo. Ang totoo mga kapatid, step by step na lang tayo. Amen? Ilan sa atin dito magsisimula kay Lord? Amen? Wala tayo. Hindi na yung utusan tayo mag-pray, hindi na. Lagyan na natin ng paraan para unti-unti at lahat tayo marunong na. Amen? Tapos na yung turo lang ng turo. It's time for us to apply. Amen? At 5 minutes, simulan. Ilan sa atin dito magsisimula sa 5 minutes, taas ang kamay? Dami. Ibig sabihin, wala prayer life yun. Joke lang. Ilan sa atin dito, dahil may 5 minutes ka na, ang sisikapin mo naman 10 minutes, taas ang kamay. Amen. Dahil may 10 minutes ka na, ilan sa atin dito, talagang sisikapin mo 15 minutes. Ayan, diba? Okay. Yung mga yung 5 lang, huwag ka nang magtasapin. Kasi 5 nga lang eh, di ba? Diretso ko na po. Totoo naman mga kapatid. Kasi application po tayo. Amen? Okay. Kung ikaw ay 15 minutes, kaya mo, ang challenge, 20 minutes. Sino po? Okay. Amen. Eh, dahil 20 minutes na, ilan sa atin dito talagang gusto mo 25 minutes, kakayanin mo para kay Lord? Mayroon din. Amen. Next, 30 minutes, kakayanin mo. Amen. Amen. Hanggang dyan lang muna tayo mga kapatid. Kaya yung pastor paano yung 1 hour? Diba? Balik ka sa 5. Hindi. Ibig kong sabihin tuloy mo lang. Praise God. Ang importante kay 5 minutes, kay 1 minute, kay nagpe-pray, may quiet time. At yung quiet time niya may standard na. Nakikipag-usap na kay Lord. At this time, kaya siya nagpe-pray kasi hindi inutos ni pastor, may backup na ng salita ng Diyos. Wow, hindi dahil inutos ng church. Dahil nakita natin, inuutos sa atin ng ating Panginoon. Wow. And next, include your cell leader and your disciple to your prayer. 5 minutes lang. Pero magbibigay po ako ng mga tip na isasama, mga 100 po yun, no? 5 minutes plus 100. Hindi ho. Pero include nyo mga kapatid. Please, huwag nyong kalilimutan. I-include nyo sa inyong ang inyong cell leader at ang inyong idinedisciple. Kung wala pa kayong idinedisciple, ang i-include ninyo ang inyong cell leader. Amen? Kung kayo naman ay cell member, yun nga, cell leader nyo yun. Kung kayo ay cell leader na, ngayon, ang isasama nyo sa prayer nyo, yung inyong dinedisciple. Hindi po pwede yung may cell group ka nang wala kang cell leader. Hindi po pwede yun. Kailangan nakadugtong ka. Okay? Next.
Enjoy the relationship, not just think a word of prayer. Ito, pinakita to ng Lord sa akin Yung prayer natin, hindi talaga prayer Nag-iisip ka lang ng mga salitang panalangin. Lord, hindi ka talaga nagpe-pray. Iniisip mo lang yung prayer. This time, mga kapatid, simulan po natin. Now, darating ang panahon, pag nakasanayan po natin ito, yung tamang panalangin po ang ma-experience mo natin. Either na nakapikit ka, hindi ka nagsasalita. Ang goal natin, mga kapatid, magkaroon tayo ng quality time. Amen? Yung bang talagang aware ka, yung isip mo, kinakausap mo si Lord, ine-enjoy mo yung relationship, that's the goal. And the next, may mga maituturing na mabubuting bagay sa buhay na maaaring maging hadlang upang maranasan natin ang Diyos sa pang-araw-araw na buhay. Like si Martha, marami mga kapatid, but never allow. Especially kapag nasa church ka, bigyan mo lahat kay God. Sabi nga, sino ba yung tumayo dito kanina? Sabi niya, ibigay mo na kay God lahat. Nasa church ka na Haharap ka na kay Lord. Give your best. Kahit pa valid reason yan, I believe God is the God of valid things. Amen? At kahit na yan ay serious, God is the God of serious things. Just spend time with Him. Spend time. Maraming bagay, mga kapatid. Pero normal yun Normal yun. Pero wag nating hayaang humadlang. Okay? Huwag nating hayaan. Next, tingnan natin ito. Kailan ang huling pagkakataon sa buhay mo na lumapit ka sa paanan ng Diyos upang ipadama lang ang iyong pagmamahal? Mga kapatid, 5 minutes. Kung feeling mo, hindi ka mo nahihingi, hindi dahil baka hindi mo tanggapin. Kasi ang Lord, ang Diyos ang nagpapala. May mga alam ang Diyos na kailangan natin, pero hindi natin alam, pero binibigay ni Lord araw-araw. So, huwag kang mabahala sa paghingi kay Lord. Ang ayusin natin yung relasyon natin kay Lord. Amen? Spend time with God. When was the last time you spent time? Kauhawan mo ito. Tayo po tayong lahat. Tayo po yung nagwakas. Tingnan po natin yung awitin natin muli ito. Isang song of commitment. Sweetest devotion. Lord, I will commit my life to you, Lord. Lord, I will enjoy. Lord, itong kantang ito magiging totoo sa buhay ko. Kasi mangyayari ito sa buhay ko. Lord, I'm excited, Lord. Parang excited na nga ako umuwi. Gusto ko na mag-quiet time. At Lord, hayaan mo na ito ang maging theme song ng bawat quiet timers, Panginoon. We are quiet timers, O God. We value quiet time. Yes, Lord. You're all about freedom, all about kindness. Yes, Lord. All about the Savior. Yes, our devotion is all about God. You're all about justice, all about mercy, all about mercy, all about what I don't deserve, all about what I don't deserve. Yes, Lord. The one who died is here. Yes, Lord. Gusto namin para natin yung ganitong moment, Lord. Yung paupo lang, Lord, sa paanan niyo. Hallelujah. The one who died is here as the King to worship you. To know, Lord, ibuhaw
lumuhod ngayon sa presensya ng Panginoon. Lumuhod sa paanan ng Panginoon. Pwede mo nang simulan ngayon. Hallelujah, come on. Yes, Lord. The one that I need is so God. Come on. Simulan mo na ang paglumuhod. Hallelujah. The one that I need is Lord. He's sitting at your feet. Hayaan mo kami ang kumanta. Kausapin mo ang Panginoon. Hayaan mo kami ang umawit. May sisters, back to God. Come on. Kausapin ko, Panginoon. Pinakauhawak kita. Lord, pinakauhawak kita ngayon, Panginoon. Hallelujah. My sweet and devotion, my heart is full. Yes, oh God. Lord, namimiss namin yung ganitong moment, Lord. At dadalhin namin sa kwarto namin, sa bahay namin, Lord. Kakausapin ka namin, Lord. I-enjoy ka namin, Lord. Like you from the heaven, my Jesus. It's you. Hingin mo ang kalakasan ng Panginoon na magawa mo. Yung ikinumin mo 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan. Huwag kang magkamag ang Diyos ang nagbibigay. It's you that I adore. Yes, Lord. Yes, oh God. Yes, Lord. Yes, Lord. We enjoy your presence, oh God. We enjoy your presence, oh God.
your worship be heard. Let your voice be heard. Let your voice be heard. Oh God, enjoy, 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 enjoy. Enjoy, 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 enjoy. Enjoy His presence. Enjoy His presence. Enjoy His presence right now. Jesus, we worship you. Walang iba, walang ibang Panginoon, walang iba kundi kayo lamang, O Diyos na buhay. Ang Diyos ng Israel, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ng mga naunang mananampalataya, ang Diyos na aming mga magulang, ang Diyos na aming tinutulungan. We worship you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord. Just embrace His presence right now. Just embrace, just feel the embrace of God. Kaya ako sabihin ko, ang yakap ng Panginoon sa iyo ngayon. At the feet of Jesus, at the feet of Jesus, at the feet of Jesus Christ, at the feet of Jesus. Yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah. We love you, Father. Ngayon mo sabihin sa Kanya, I love you, Father. I love you, Lord. I love you, my Father.